Sa pagtatapos ng pagdinig ng House Committee on Good Government sa umano'y maanumalyang paggasta sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte, lumabas na mas marami pang pangalan sa mga resibo ang walang match sa database ng Philippine Statistics Authority. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Pinakasan na kahapon ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang pagdinig tungkol sa issue ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd sa pamamalakad ni VP Sara Duterte. Sa ikawalong pagdinig, lumabas na hindi lang pala isang Mary Grace Piatos na tunog chichirya ang pangalan at Kokoy Villamin na magkaiba ang pirma sa mga resibo ng confidential funds ang katakataka. Dahil batay sa mga resibong isinumite sa Commission on Audit, nasa 400 pala ang mga pangalang nakatanggap ng confidential funds na wala sa database ng Philippine Statistics Authority. Tayo po ay binigyan ng tugon ng Philippine Statistics Office dated December 8, 2024 at dito kanila pong sinasabi na out of 677 individuals, 405 ay walang birth certificate o walang record sa birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent. Ilan pa sa mga irregularidad na nasilip ay ang mga resibong may recipient na Alice Crescencio na may magkakaibang pirma at iba't ibang lokasyon ng paglagda. Mayroon ding mga resibong magkaiba ang pangalan pero iisa ang pirma. Ang alleged misuse ng 612.5 million peso confidential funds ni VP Sara Duterte ang naging isang basehan ng 2 impeachment complaints na inihain laban sa kanya. Dahil sa mga ito ay napagdesisyonan ng Good Government Committee na isara na ang mga pagdinig at isinalalay sa investigating bodies ng gobyerno ang lalong pagsilip dito. Ikinabahala naman ito ng Makabayan Block. Diyan natatakot ako na baka ang lahat ng sisi ay mapunta dun sa SDO. Accessory lang sila. Pero ang may talagang pananagutan dito sa tingin natin ay yung Vice President katulong nung mga security officer. Bakit tinigil na natin doon? Pag napatunayan ang hindi tamang paggasta sa confidential funds, posibleng maharap si VP Sara sa legal liabilities na graft and corruption, falsification of public documents, perjury, bribery, plunder, technical malversation at corruption of public officials. Kapag hinanap sa iyo kung nasaan yung funds or saan napunta at wala kang masagot, the law presumes na binulsa mo. Pero paglilinaw ng House panel, rekomendasyon lamang ito ng mga individual na miyembro ng komite at aaksyonan na nito ang mga suliraning nakita sa alokasyon at sinasabing maling paggamit ng confidential funds. Sa ngayon ay nasa 2,000 mga pangalan pa na sinasabing nakatanggap nito ang sinumite ng House Committee on Good Government sa PSA para maberipika. Wala pang inilalabas na pahayag ang panig ni VP Sara tungkol sa mga bagong isyung natukoy sa pagdinig. Posible pang mabuksan ang pagdinig tungkol dito sa susunod na taon dahil pa sa mga questionabling resibo na wala sa records ng Philippine Statistics Authority. Mobile journalist Merimon Reyes po, hatid ang mukha ng balita.